What's up, kabiyag? Dito naman po muli ang kabiyag nyo na i-share ulit kung ano na po ang pakiramdam ng ang iyong lingkod. Sa pakiramdam po, medyo okay na po at sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy po rin ang aking medication for heart enlargement kasi yun po talaga ang dapat gawin sa ating sa lahat ng may nararamdaman na katulad lang nararamdaman ko. Alam niyo po, sa nakakaramdam po nito, alam niya po kung gaano kahirap din kasi hindi lang po sa heart enlargement po ito kasi minsan kasama na po dyan, sumasabay po ito yung acid reflux na talagang nagpapahirap din po sa mga katulad kong may nararamdaman na ganito. Kaya yung iba po kasi, yung iba nagpapanik, yung iba nagiging nervyosa na. Kaya ang pinapayo ko lang po sa lahat po ng may nararamdaman na ganito, huwag po kayong magpanik at huwag po kayong nervyusin sa ating kalusugan na ito. Dapat lang po maging strong lang po tayo at lagi po tayong manalig sa Diyos. Nandyan lang po siya na nagpapatnubay po sa atin. Kaya wag po kayong mawalan ng pag-asa. Minsan kasi yung iba, namumukmuk na lang po. Huwag niyo pong gawin yon sa lahat po ng may nararamdaman na katulad ko. Huwag niyo pong gawin yon. Ang dapat niyo pong gawin, pumunta kayo sa labas, mag-enjoy kayo, gawin niyo maging masaya yung buhay niyo. Kasi mas lalo po kayong magkakasakit kung nagmumukmuk lang po kayo sa isang sulok at iniisip nyo lang po yung karamdaman na meron kayo. Ang hirap po niyan. Kasi naranasan ko yung ganyan, na mag-isa lang po ako, na nandyan lang po. Laging iniisip kung ano na naman po mararamdaman. Lagi mong iisipin yung nararamdaman mo. Ay nako, mas lalo po akong nararamdaman ko sa sarili ko na mas lalo po akong naglulus. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi po to ang kukuha sa akin. At labanan ko po to hanggang sa kaya ko kasi nananalig po ako at lagi pong nananalangin sa Panginoong Diyos. Kaya wag po kayong mawalan ng pag-asa kasi makaka-recover po tayo dito. At sa ngayon po, sa awa ng Diyos, medyo nakaka-recover na rin po. Kaya unang naranasan ko po to, naramdaman noong 2021. Na-hospital po ako. At doon po nalaman ang aking sakit na cardiomegaly. At sa lahat po ng tumulong sa akin, lalong-lalo na po yung mga kaibigan ko at lalo na po yung kamag-anak ko. Alam nyo na po kung sino po kayo. Shout out po sa inyo. Kaya kung hindi po sa inyo, sa panahon na talagang hirap na po ako, kayo po ang sumuporta sa akin na nagbigay po tulong para ma-hospital po ako. At alam niyo po kung sino man at sino na po kayo. Hindi ko na po binsa-binsahin po dito sa aking vlog kasi alam niyo na po kung sino po kayo. Kayo po ang dumugtong sa buhay ko kaya napakalaking utang na loob ko po sa inyong yung pagtulong niyo po sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyo. At sana po God bless po sa inyo. At kung hindi po dahil sa inyo, sa tingin ko, wala na ako sa mundong ito.
Kaya maraming salamat at mega shout out sa lahat ng tumulong sa akin nung na-hospital ako. Salamat po sa inyo. Kaya sa lahat po ng nakakaramdam po ng pakiramdam ko po, at sa lahat po ng nakakaramdam din ng katulad kong heart enlargement na yung cardiomegaly, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Makaka-recover po tayo, na wag nyo lang pong kakalimutan, lagi po tayong mag-take ng gamot. At kung maubos man po yung ating gamot na tinitake, balik po ulit sa ating doktor at doon po magpaparesita po ulit tayo kung ano man po ang dapat kailangan. Huwag niyo pong pabayaan ang ating sarili sa ganun na lang, kasi napakahirap. Alam niyo po, ang sakit sa puso ay isang traidor. Kaya maaari po, huwag niyo pong pabayaan. At dapat po itong alagaan. Kaya hanggang sa muli po na magbablog po ako sa aking kalusugan. Sana po mas malakas na po at okay na po ang inyong kabiyag. Kaya maraming salamat po. Hanggang sa muli. And God bless po sa ating lahat. At sana po, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Lagi po tayong manalangin at manalig po sa Diyos. Maraming salamat po, and God bless po sa ating lahat.